Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Presidente Kuting ng Norte at ang kanyang kapatid na si Amy Marcos ay tila ba nasa panic mode na ngayong araw na ito dahil nga ang puntod ng kanilang ama na yumao na si former President Marcos Sr. ay nawala na nga sa libingan ng mga bayani dahil nga ito ay pinahukay nitong si Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nagsawa na nga itong si Vice President Sara Duterte dito sa ugali nitong magkapatid na kuting na ito dahil nga sa kanilang walang tinatawag natin, wala silang utang na loob na ang kanilang ama na nailibing lang sa libingan ng kung sino-sino man ay pinalibing nitong si dating Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte dito sa mga libingan ng bayani dahil nga itong si Presidente or itong si Tatay Digong ang siya lang kumikilala ng itong si Presidente or si Senior Marcos Senior ay tunay ngang isang bayani. Hindi katulad nitong presidente natin ngayon na si Presidente Kuting ay tila ba hindi man lang maramdaman ng ating taong bayan at tila ba na parang walang ginagawa sa atin upang maimpruba ang pamumuhay ng mga mamamayan at pati na rin ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya nga hindi maiwasan ng ating mga netizen at mga mamamayan nagbigay ng kanilang mga komento at hinaing. Bawi tayo sa next presidential election, Ma'am Sara. Dati po akong sundalo, kung pwede lang kunin niyo akong bodyguard kahit walang sahod, mabantayan ko lang ang kaligtasan niyo po. Nung si Presidente Duterte may binigay siya na relo sa isang cadet graduate noong May 2019, si Presidente Kuting pinahiya ang isang cadet graduate dahil lang sa isang relo. Team Duterte 2025, Duterte 2028 for President. Binigay po ni FPRRD ang relos niya doon sa isang PMA cadet na naghingi ng worth 80k watch niya po. And palagi yata niya binibigay ang watch niya pag may nanghihingi as a remembrance, memorabilia, etc. Basta sa mga graduation naman po may ganyan at hindi naman masama iyon. But yes, binigay po ni FPRRD ang relos niya sa mga PMA cadet na nanghihingi, paunahan na lang sila lagi. Malumanay ang mahal na VP Sara natin, pero ang bawat salita niya tagos sa buto, ramdam mo ang tapang at malasakit sa taong bayan, hindi sa madakdak na walang kabuluhan. I love you, our future President. PMA Graduation Ceremony 2024, nakatayo sila Kuting, then VP Sara Duterte and Gubo Chidoro. Kung di ako nagkamali, may senaryo nga na may kausap kay Presidente Kuting tapos pinaulit-ulit niya or pinaulit niya ulit ang at halos ilapit na ni Kuting ang tainga niya sa bibig ng PMA student graduate. Di talaga ako marunong mag-lip read pero parang yun na yun, sobrang bilis lang ng pangyayari. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Have your watch as a graduation gift. And narinig ko, sa tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? Ako, grabe ho tong presidente na to.
ano ho talaga sila eh, hindi ho talaga sila para sa tao, sa totoo lang. Kung kay Tatay Digong ho ginawa yon, malamang sa malamang mabilis pa sa 4:00 uhubarin niya yan at bibigay niya diyan sa bata. Kasi yung mga relo ni Tatay Digong eh, pagisyak-gisyak lang yan eh, 'di ba? Pero pwede naman nung sabihin na ganito ni Marcos Jr. doon sa bata eh. Alam mo iho, magkakaroon ka ng ganitong relo pagka nakapambudol ka. Makukuha mo ito pagka nakapanloko ka ng mga tao. At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Okay. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. Gusto kasi nitong mga mainstream media nito, spoon feeding lagi eh. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Grabe oh. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. Sundalo. Ibig sabihin, graduate to ng And then, I'll cut his head. So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, Ano sila, pagka nagsasalita itong si Marcos Jr., pagkakaisa. Hinihingi lang yung kanya sa bagay. Bakit ba niya naman ibibigay? Baka 15 million yung relo niya na yun. Baka 20 million yung relo niya. nasakal mo na yung tao. yeah, And then talaga. I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo? Pinupuk nila yung mga tao doon. Hinampas, pinupuk. Doon sa diversion road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo ha. Bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo itirgas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin nyo? Yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy,
Nandun lang siya, nagtatrabaho. Doon siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap. Nag-surrender siya. Kinausap siya. Walang napukpok, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, umupo ako with the table ko sa DepEd at the time. And then sabi ko, sarili ko, okay, let's go to hell. So, ano bang ginagawa nila? Balik tayo dun sa yung political reconciliation. Ang gusto nila, hindi ko sinasabi silang lahat ha, si Martin Romualdez lang. Ito na ho, kay Martin Romualdez na tayo. Kaya na nga ba sinasabi natin? Ang gusto ni Martin Romualdez, mag-president. Nakita ko yan sa kanyang mata noong ilang oras na tayo? 1 hour and 31 minutes na yun nandito. I-cut na lang natin. Tapos next week yung Martin. Pwede, madami na kayong material, di ba? Okay na yun? Oh. Sige. Ang Bait questions nito si natin Bibi, doon lang sa 1, 2, 3 ha. Sa personal, sa budget, sa DepEd, and kung the way he treats. Alam nyo, may red flag na yan noon eh. Nung kampanya, may red flag na yan. But unfortunately, hindi ko naisip na ganun kalala yung insincerity. Nangangampanya kami. So pag nangampanya ka, meron talaga yan. Natural yan na magdala ng papel. Ganito. Pag ikaw politiko ka, alam mo na yan. May magdadala yan ng papel. Sometimes, ganito, naka-envelope. Sometimes, folded paper maliit. Iba-ibang ano. So, daming tao, may isang matandang babae. Dala siya. Tiningnan niya. Ayaw niya tanggapin. Ayaw niya kunin yung papel. So, ang ginawa ko, para that person will not feel bad, sabi ko, ako na lang. Ginawa ko. Mabilis lang kasi yun. Diba? Kasi, ano yan eh, motorcade. So, mabilis yan. Pag ganon, gumanon, ginanon, ako na lang. Tapos, tinanong ko, may number? Sabi niya, meron. Pag politiko ka, alam mo na yan dapat, diba? So, doon sa truck, binasa ko. 1 page lang naman, binasa ko. Simple. Request of 5,000 pesos for livelihood. Tumingin siya sa akin. Sabi ko, ako na bahala nito. Maliit lang na bagay ito. Ako na. Sabi niya, okay, sige.
Yan lang. Alam mo yun, maliit na bagay yan ba? Kunin mo, basahin mo, may number dyan, tawagan mo, and then you say, okay, ano ang mga documents na kailangan namin? Okay, bigay mo. And then, okay, complete documents. O, ayan, tapos. Ano mo, for some people, wala lang yung 5,000. But for other people, 5,000 is everything. Correct. Totoo ho yan. Alam mo, merong governor ngayon, hanapin niyo siya. Hindi siya nag-BBM. Kasi, at first ayaw niya sabihin. Kaya ayaw ko sabihin yung pangalan niya ha, kasi ayaw niya talaga ikwento. Pinilit-pilit namin siya, bakit ayaw mo mag-BBM? Bakit ayaw mo mag-BBM? Ayaw ko sabihin kung sino yung kasama ko, pero may kasama ako. And then, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabi nung kasama ko, kausapin natin ito, iupo natin tong governor na ito. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabihin mo sa akin, bakit ayaw mo? Ganon din ang kwento ng governor. May ibang version lang, konti. Hindi straightforward na ganon. Ang kwento ng governor, siya nakita ko with my own two eyes kasi ako yung nag-i-escort sa kanya. And for that reason, hindi ako mag-BBM. Okay, na sabi ko sa kanya, okay, di na magsara ka na lang. And sabi niya, sige, ikaw walang problema. Sorry. Nag-sorry ako sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi I asked them to support President Marcos during the elections. And individually, kapag merong lumalapit, nagsasabi na, we are in this shit hole because of you. And sinasabi ko din, I'm sorry. I'm sorry, but sabi ko sa kanya, kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, yan lagi yung sagot ko. Kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, bawiin ko lahat yan. Hindi ko bawiin yung nangyari, babawiin ko yung dapat para sa bayan. Alam nyo, next week na lang yung kay Martin. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Kakahiya. Next week na lang or next week after Sige, Undas. next week na lang. Abangan After ho natin Undas, next week. pag-start ng house. No? Pwede. Pagbalik ng house. Kasi I think nakabakasyon pa sila lahat. Ma'am, question lang. Ma'am, Yeah. nag-campaign kayo ni PBBM together, ilang buwan din po yun, magkakasama kayo araw-araw, almost araw-araw, and then syempre naging member kayo ng cabinet. Bakit po hindi kayo naging magkaibigan despite yung matagal na pagkakasama po ninyo? Ni President Marcos, hindi talaga kami magkaibigan. Nagkasama lang kami, unang-una dahil sa eleksyon, pangalawa dahil sa trabaho. Hindi kami magkaibigan yan. Isipin nyo ha, noon, nung tumatakbo pa, meron kaming group chat. Nandun siya. So yun lang yung some sort of communication namin dun sa loob ng group chat na yun. And hindi siya medyo nagsasalita doon, bihira. After nun, nawala na siya doon sa group chat. And then after that, wala akong number niya
I'm sure may number siya sa akin. Kasi syempre nandyan yan sa mga staff mo, sa aide mo, di ba? Yung number ng Vice President. Pero wala kaming ano, some sort of communication. Nothing at all. Except nung magkasama kami para mangampanya. Yan lang. Sa labas niyan, wala na. Nagkakausap lang kami dahil sa trabaho. And hindi naman lahat ng katrabaho natin, kaibigan natin, di ba? Correct. Nandun lang Yeah. tayo kasi meron tayong kailangan gawin para sa kumpanya, para sa organisasyon. In our case, nandun kami kasi may kailangan kaming gawin para gumanda, gumaling, maging sustainable yung Pilipinas. So, yun lang yun. Dati naiimbita ako sa kanilang bahay dyan sa Malacanang, Bahay Pangulo. Dati naiimbita ako sa Bahay Pangulo. Pero I was just tolerated. Kasi may gamit naman ako. Alam mo yun? I'm useful to them. So I was just tolerated. And alam ko naman yun. But wala naman problema sa akin yun. So as long as I can do my job sa DepEd, tsaka sa Office of the Vice President, mabigay ko lang yung promise ko, plataforma ko, promise ko sa bayan. Magawa ko lang yung kailangan gawin para sa education sector. Wala akong problema. You can tolerate me all you want. You can invite me sa mga gatherings nyo. Pero I knew I was tolerated. Because Lisa Marcos is another story. Naku po. Unahin muna natin si Martin Romualdez. Oo. Kaya nga sabi ko, sabihan niyo sila, huwag nila banggitin yung pangalan ko. Yes. Is Lisa Marcos part of dun sa sinasabi niyong triangle kanina? Yes. Oo. Oh, anong purpose ni Inday Sara? Ang magagawa ko sa bayan, I will call bullshit as it comes. Yan ang magagawa ko para sa inyo. Kung bullshit siya, sasabihin ko sa inyo, bullshit talaga yan. And yes, as I said, huwag kayong mag-alala sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Kaya hindi ako madadala sa pera. Kasi ang pinakagusto ko sa buhay ko, hindi siya nabibili ng pera. So kahit man meron akong 500 billion sa likod ko, hindi pa rin mabibili yung gusto ko. So hindi ko siya kailangan. And hindi ako takot. That's why I said, you can drag me to hell all you want. Wala kang problema sa akin yan. Si Martin ba? Bakit hindi po mabibili ng pera? Sinabi niyo po hindi mabibili ng pera yung gusto niyo. Ano po yung gusto niyo? Ayaw ko sabihin. Masyado ng personal yan, ma'am. Masakit na nga sa akin na kailangan ko magsalita kwento. Masakit na nga para sa akin na ikwento ko from 2016 to 2021. Anong nangyari sa mga group chat na yan. Yung mga papel na yan. Masakit siya. I don't like talking about my life. Gusto niyo pag-usapan ng pagbabago campaign, tree planting namin? Ayaw niyo. I understand po ma'am, nung 2022 to 2023, I mean, kasama kayo lagi ni Speaker Martin Romualdez sa mga events ni BBM.
So, Yes. why, parang bakit, tapos yun na, before yung nangyari yung resignation niya sa lakas, after na resignation sa lakas, nakita ba kayo ni BBM na kanoodling daw or holding hands kayo ni Martin during one of his foreign trips? So, why biglang nasuklang kayo bigla kay Speaker? Um, that the time, na-ambush niya ako ni Martin. Tingnan mo yung footage. Di ba nakaganyan yung kamay ko? Kasi hinihila ko yung kamay ko. Hindi ko naman siya mahila pag ninaganyan, di ba? Nilalagyan ko ng force kasi hinihila ko. Hinihila din niya. So, naisip ko, okay, fine. Huwag na natin bigyan ng sakit ng ulo ang presidente kasi ang dami niyang kailangan gawin para sa bayan. Apparently, wala. Pero, at the time, huwag na natin, for me, sabi ko, okay, sige. Ayoko maging headache sa ibang tao. Ayoko maging pabigat sa ibang tao. Ayoko na maabala ang ibang tao dahil sa akin. So, at the time, although hinihila ko yung half-hearted din yun na ginaganon niya. So, okay. Sige. May red flag din yan si Martin eh. Magkatabi kami niyan sa airplane nung kampanya. May sinabi ako sa kanya, may sagot siya sa akin. Pero yes, imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya, Yan na nga ba sinasabi natin. Wala pa ho tayo ha. Mga ano pa lang ho yan. Wala pa ho tayo kay Martin Tambaluslos Romualdez. Mga patikim pa lang ho yan itong si Vice President Sara Duterte. Kakahiya. Yun ho ang ibig niya sabihin noong sinabi niyang ang ating Speaker of the House pinagtatawanan sa buong mundo. Dahil ho siguro yon doon sa heavy luggage issue nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Loy, kailan ba yung speaker part? Kailan yung Martin Romualdez part? After November? After opening ng house? Yes. Let's talk about ng confidential funds ng House. Regarding po sa DepEd and the OVP's confidential funds. Yes, as I said, antayin natin yung next hearing ng House. Good governance. Masyadong maaga sagutin sila. Walang lumalabas eh. Gusto ko lumabas so that pwede akong magsalita. Wala. Kahapon, wala naman. All lawmakers were questioning about the... Yes. Ang position ko dyan, sa DepEd, hindi na ako nakikipag-usap sa kanila doon. Sabi ko, kayo nang bahala kung anong gusto nyo gawin dyan. Pero dito sa Office of the Vice President, sinasabihan ko yung mga tao na kapangalan, kung ano yung gusto mong gawin, yun ang susuportahan ko. Kung ayaw mo umattend, susuportahan kita. Kung gusto mo umattend, susuportahan kita. Hindi ko pipilitin kung ano yung dapat mong gawin. Mag-decide ka, and then kung ano yung path, if you decide on the path that you will take, I will support you on that. So, hindi pa kami nagkausap nung merong mga subpoena, hindi pa kami nagkausap kung ano yung gusto nilang gagawin. Basta sinabihan ko sila, I will be with you every step of the way. Sinabihan ko din sila, kung ang decision mo ay magpa-detain, sinabihan ko din sila, sasamahan kita doon sa loob ng detention. Walang problema yan sa akin. Kasi hindi naman lahat ng mga tao kasi sanay sa pressure, sa stress. Hindi sila sanay sa mga ganyan na ilalagay ka sa national TV, papahiyain ka. Hindi lahat ng tao
nakakapag-isip ka agad kung anong gagawin, kung anong sasabihin. So some of them really are saying na pa-detain na lang ako. And then sabi ko sa kanila na okay, walang problema yan. Samahan ko kayo sa detention. Ma'am, sorry, on the issue of budget naman, since parang final na sa House part ng 733 million, Napakawalang yahoo talaga nitong mga congressman na to. Oo. satellite offices. Alam ho kasi nila na hindi iiwan ni VP Sara yung mga tauhan niya eh. Kung hindi makontempt itong si VP Inaantay Sara, namin yung mga yung tauhan GA. niya. So, pag nandyan na yung General Appropriations Act, alam na namin kung ano, ilan. And then meron na kaming mga options ngayon. Unfortunately, hindi namin siya ma-finalize kasi, yung mga options namin kasi hindi namin talaga nakikita kung ano yung nasa batas. Hindi pa kasi batas yung GAB. So, antayin namin, pag nakita na namin kung ano yung numbers, then pipiliin na namin anong options para sa Office of the Vice President. But rest assured, patuloy yung trabaho ng Office of the Vice President para sa bayan. Kung ano man yung kaya namin base sa kung ano yung budget, ibibigay namin yan sa taong bayan. Saludo. Last Saludo question, tayo. Good government to Saludo kay No, VP. interest for questioning po about sa 16 million pesos po na ginasta ng OVP, pati po ng confidential funds ng 2022 po, na nagasta yung 11 days para daw po sa rental ng safe houses. One lawmaker even asked po na yung 5 million naman po na nagastos ng 2023 sa third quarter po ng OVP confidential funds, nagastos lang po sa loob lamang, sa loob ng 79 days. So parang nakakapagtaka rin daw po sila na bakit yung 16 million pesos nagastos po sa loob lamang ng 11 days. So, can you give us an explanation po kung paano po ba nagasta nga raw po itong parte po ng confidential funds po? Okay, sige. Last question na yan, ha? Last question na yan. Last question. Okay. Unang-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. Meron kaming mga hindi nabigay, sinabihan kami ng Commission on Audit, kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno ng gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. And then, Dapat tanongin ni VP Sara, alam nyo ba kung magkano yung araw-araw na ginagasta ni Marcos Jr. sa kanyang confidential and intelligence fund? Kasi nafo-focus lang ho yung kay Vice President Sara Duterte, yung kay Marcos Jr. talagang hindi ho napapakialaman, ika nga. babalik na yung documents para sa ganyan. Ganun talaga ang gobyerno. Gumagastos siya everyday para sa mga projects niya. And sometimes, it's not millions, billions ang pinipirmahan ng mga opisina ng gobyerno para sa projects. Okay? Yes. Maraming salamat. Sabi daw po mas mahal pa po yung ginasta sa safe houses po na yun. Parang luxury hotels sa mga mamahaling condo po sa Metro Manila. Kasi ang ginagawa nila, nag-audit na sila. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. And in fact, nakikita nila yun kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with
the hearing is, kung makikita mo, kahapon, hindi ko napanood, kaya hindi ako mag-comment, pero nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Correct. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagpi-fishing sila na nagpi-fishing, gahanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Diba? Last question. Hindi ba kayo napapagod? I mean, Last question. grabe ang energy ninyo. Hindi. DepEd official, Last question. Tayo rin napapagod na dito sa kakapakinig dito sa mga walang kwentang tanong ng mga media na to. Pero nasasagot Yung naman ni envelope Sara na na yan? mahusay. Kaya ako sinasabi kanina, antayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh.